So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 196 Redraw. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali simula nga sa last chapter, nagkaroon nga ng redraw at talagang babaguhin nga completely ang Ninja Village arc. Ang nabago nga sa last chapter, alam pala ni Blast na talagang malakas nga si Saitama dahil sa nakita niya nga yung naunang laban ni Garo at ni Saitama. Sinabi niya nga rin na talagang si Kalbo nga raw ang tumalo kay Garo, pero talagang hindi nga maalala ni Saitama ang lahat. At yun nga syempre dahil sa bumalik nga lang siya sa nakaraan. At sa last part nga ng chapter sinabi ni Blast na meron pa nga raw mas matinding threat kesa kay Garo. So bali ayan na nga mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 196 redraw. Sabi nga dyan ni Flashy Flash tama na nga raw para sa disciple niya at sabihin na nga lang daw sa kanya ang patungkol sa God na nilalabanan niyang si Blast. At yun nga raw talaga ang ipinunta niya dyan. Pero sabi nga dyan ni Blast kung iniisip nga raw ni Flashy Flash na sumali dahil ang katulad nga raw niyang si Flashy Flash mamamatay lamang laban sa God. Nabigla nga talaga dyan si Flashy Flash at napatanong kung sinasabi ba raw niyang si Blast na napakahina niya. At wag nga raw sobrang kampante ang si Blast dahil lamang sa naunahan siya nito nung nakaraan. At tingin ko nga ang tinutukoy dito ni Flashy Flash nung una nga nilang makita si Blast kung saan ginamit niya na nga ang kanyang ultimate technique pero talagang napakabilis ni Blast at nakapunta nga agad dito sa likod niya. At dagdag pa nga dyan ni Flashy talagang hindi nga raw siya masasatisfied kung hindi niya napapaulanan ng islash ang God. At talagang nagtaka na nga lang dyan yung si Saitama kung bakit. At sabi nga ni Flashy Flash isang mahabang kwento nga raw yun. At nasabi na nga lang ni Kalbo na goods na nga raw siya dahil sa alam naman natin na ayaw niya nga sa mahabang kwento. At mula nga dyan pinaliwanag ni Flashy Flash ang patungkol sa village nila. Dahil nga raw kay Galewind and Hellfire naalala niya nga raw ang mga nangyari sa village. Isa nga raw itong training facilities para sa mga highest class assassin. Located nga raw ito sa napakalayong bundok na talagang hindi matatagpuan ng ordinaryong tao. At dahil nga raw yun sa barrier na nakapalibot sa facilities. Nung siya nga raw at ang kaibigan niya nakapag-ikot at nakapunta sa underground, dun nga raw nila nakita ang cube. At ang facilities nga raw nila nakamodel na gaya nun. At meron nga rin daw silang nakitang natutulog sa isang recovery device. Sinasabing yun nga raw ang founder ng Ninja Village at talagang hindi na nga raw ito tao. At ang alias nga raw nun ang Datman. Maaring nabigyan nga raw ito ng kapangyarihan ng God. Kaya it makes sense na para makahubog ng isang first class assassin talagang pinapadaan nga raw sa impyernong training ang isang bata. Pero ang totoo isa nga raw itong organization para sa God. At yun nga raw ang paraan para makagawa ng mga minions ng God. At tinanong nga ni Flashy Flash dyan si Blast kung tama ba yung mga sinabi niya. Sabi naman ni Blast alam niya nga raw ang nararamdaman niyang si Flashy Flash pero hindi niya nga raw matatanggap ang tulong nito. Ang Datman nga raw na yun ang pangalan si Empty Void at siya nga raw ang dating partner niya. Nahulog nga raw ito sa kapangyarihan ng God nung hinahanap nila ang mga cube at kung hindi nga raw sila nabigo ng partner niya hindi nga raw mapupunta sa ganong sitwasyon yung mga bata at hindi nga rin daw magkakaroon ng maraming mga assassination victim. At yun nga raw talagang responsibilidad niya na talagang kailangan niyang resolbahin. Sabi naman dyan ni Flashy Flash ginamit nga raw na pon ang partner ni Blast pero pinatakas niya nga lang daw ito. Pero sabi nga dyan ni Blast napaka-harsh naman nun dahil sila nga raw dalawa ni Empty Void talagang equal pagdating sa kapangyarihan. Pero dahil sa nabigyan nga raw ito ng kapangyarihan ng God nagkaroon nga raw ito ng malaking advantage. Pero nakapagbigay naman daw siya ng seryosong sugat na talagang aabutin ng 15 taon bago gumaling. Sabi naman ni Flashy Flash kahit na nga raw ganun nakatakas pa nga rin daw ito. Mukhang nag-hesitate nga raw yang si Blast dahil sa partner niya ito. Napakalambot naman daw niyang si Blast at hindi nga raw magandang marinig yan patungkol sa isang rank 1 S-class hero. Pero kalimutan na nga lang daw yun at gagawa na nga lang daw siya ng sarili niyang paraan. At wag nga raw makikialam sa kanya yang si Blast. Tanong naman dito ni Saitama kay Blast ano ba raw ang gagawin niya sa partner niya? At old dude pa nga ang tawag niya dyan kay Blast na para bang napakatanda na nito. Hindi nga yan sinagot ni Blast at kalimutan na nga raw nila yan. At mula nga dyan pinakita na nagkakandak pala sila ng experiment. Nakatali nga sa equipment ang tatlong monster at talagang kinoryente nga ng napakalakas ang mga ito sa eksperimentong yan. At sabi nga dyan ni Sitch yan nga raw yung experiment para sa separation ng monster cell. At kung nakita na ba raw ng mga ito sa balita yan nga raw yung mga athletes na ginawang mga monster dun sa martial arts tournament. At
At kandidato nga raw ang mga ito dahil sa kanilang resilience at mas nilakasan pa nga ang ginamit na kuryente sa mga monster. At sabi nga dyan ng babae talagang unusable na nga raw ang neural at pulse ng mga ito at nasa danger zone na nga raw sila. At dahil nga dyan agad na pinatigil ni Shitch ang experiment. At dahil nga dyan itong ang si Manako tatakbo na habang sinasabi niya na hindi nga raw siya tao dati. Pero hawak-hawak nga lang siya dyan ni Saitama at sinabing hindi naman daw yun gagawin sa kanya. Sabi naman ni Flashy Flash mukhang failure nga raw ang experiment. Pero mula nga dyan bumangon nga ang isang monster at ibinalik niya nga yung sarili niya sa equipment. Habang sinasabi niya nga dyan na pinili niya nga raw maging monster sa harapan ng mga bata na pinapanood ang judo nila. At kung hindi niya nga raw gagawin ito talagang hindi niya na nga raw mapapakita pa yung sarili niya sa lahat. Kaya sabi niya nga dyan gawin nga raw muli sa kanya. At mula nga dyan kinoryente na naman nga siya sa machine. At sabi nga dyan ng babae nagiging maganda nga raw yung outcome nila. At sabi nga ni Shitch gaya nga raw sa report ni Silverpunk, ang susi nga raw para maibalik sa monsterification walang iba kundi ang psychological state. At singit naman dito ni Kalbo kung gusto ba raw ibalik ni Blast yung partner niya sa pagiging tao. Sabi naman ni Flashy Flash mukhang wala na nga raw natitirang humanity matapos nga raw gawin ang eksperimento. Kaya ang magagawa na nga lang daw nila ipagdasal ito. At tanong niya nga dyan kay Blast kung si Empty Void ba raw kaya pang hulihin ang buhay. Pero kasunod nga niyan talagang biglang-bigla nga yang si Blast na naramdaman niya. Napasigaw na nga lang siya dyan na hindi maaari ito. Sabay napakabilis niya nga dyan ginamit ang ability niya. Pinagdikit niya na naman nga ang kamo niya at nabuo ang infinite na symbol. At mula nga dyan talagang binalot niya ng buo ng black hole niya ang Hero Association. Similar nga yan mga tol sa ginawa niya nung naglaban si Garo at Saitama. At makikita sa panel na to na talagang napakalaki ng ginawang black hole ni Blast at talagang nasakop nga nito ng buo ang Hero Association. Bigla na nga lang itong naglaho dyan sa lugar at kasunod nga niya ayan na nga bagang. Biglang may napakaraming slash nga ang tumama dyan sa kinatatayuan ng Hero Association. Ibinilik nga lang agad ito ni Blast at kitang-kita nga sa paddle na to na talagang matindi nga ang naging pag-atake dyan. Napakatinding mga slash nga ang pinakawalan at talagang napakalaking hati nga ang nangyari sa lupa dyan. Binitawan nga ni Blast ang Hero Association at ibinalik nga ito sa dating pwesto. Pero talagang nabigla nga sila dyan dahil sa nangyari sa lupa. Talagang hindi nga nila alam kung ano ba ang nangyari habang napao nga lang yang si Saitama. Sabi nga dyan ni Blast yan nga raw yung Dimension Blade ni Void at mukhang fully recover na nga raw ito ngayon. So grabe mga tol, talagang napakatindi ng ataking binitawan ni Empty Void dito sa Hero Association. At kung sakaling wala nga dyan yang si Blast siguradong wasak nga ang facilities. Talagang napakatindi at ibang iba na nga ito dun sa naunang kwento. At mukhang talagang mas napakalakas nga ni Empty Void dito. At sabi pa nga dyan ni Blast mukhang yan nga raw ang pagbati ni Empty Void sa kanila. Gulong-gulo na nga dyan yung si Shitch at paano nga raw nila kakaharapin ang ganyan. Biglang-bigla nga rin si Flashy Flash sa sinabing Dimension Blade at wag nga raw sabihin sa kanya na isang araw ito sa mga teknik ng lalaking yon. Pero sumugot nga si Blast ng oo at napatanong na nga lang dyan si Saitama kay Old Dude kung mananalo pa ba raw ito. Sabi nga dyan ni Blast aalamin niya nga raw yon dahil sa hindi naman daw siya palaro-laro lamang. Napatingin naman si Saitama at si Manako mula sa malayo at nasabi nga dyan ni Saitama na mukhang si Tatsumaki nga raw yon. Habang si Flashy Flash naman dyan mukhang talagang biglang-bigla pa rin sa mga pangyayari. So grabe nga mga tol ang chapter na to at mukhang talagang mas gumanda nga sa redraw. Basically mukhang patitindihin nga ni Yusuke Murata ang magiging laban. Mukhang talagang mas pinalakas niya nga ng husto si Empty Void base sa chapter na to. Equal nga raw sila ni Blast nung wala pa itong kapangyarihan ng God. Pero iba na nga ang usapan dahil sa tumanggap nga ito ng kapangyarihan. Hindi nga sigurado si Blast kung mananalo ba siya. Mukhang hindi naman siya nagpabaya sa nakalipas na 15 taon at mukhang nagtraining nga ng husto at lumakas nga rin niyang si Blast. Kaya ayun, titignan nga natin kung sakaling talagang kakayanin ba ni Blast ang dati niyang partner. Kung hindi naman kung sakali nandyan nga si Saitama para tulungan nga siya. So speaking of Saitama mukhang hindi nga sigurado
sigurado kung si Tatsumaki ba talaga yung nakita niya. Wala nga si Tatsumaki sa webcomics sa naging laban sa Ninja Village, pero pwede naman kung sakali na mapasama nga siya. At kung ganun siguradong mas magiging matindi nga ang laban kung sakali. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!